dear beloved, Boss Mike, Cervera. Para sa amin, ang serbisyo nararamdaman hanggang sa kabababaan. Ito na yung pagbibigay ng pagpapahalaga dun sa mga kabataan, dun sa mga bata pa lang. Nakita ko kasi kanina kung paano napaka-sincere nung paglapit ng mga bata kay Presidente. Ramdam na ramdam mo yung energy na wagas na wagas yung pagmamahal niya sa mga bata. Kita nyo? Siya lang ang nakagawa niyan yung pagmamahal sa mga bata para maging magandang halimbawa. Yan yung presidente na gusto nila na ipalit sa isang luka-luka. Kita nyo mga kababayan ko, yung trabaho na dapat tinrabaho ni Buday noong panunungkulan niya ng 2 taon dyan sa DepEd, mga kababayan, si Pangulo na umaakto. Di ba, Aling Roda, live to? Yan yun o, mga kababayan ko, siya mismo ang umaakto. Yung trabaho na tinrabaho dapat ni Buday nung panahon, nasa DepEd, yang luka-luka na yan, si Pangulo ang gumagawa o. Di ba? Oh. Nasaan na yung mga DDS dyan na naghahanap ng project daw ni Pangulo? Hindi pa tapos. Oh, yan pa lang yun. Oh, tuloy. So, pag yan naramdaman ng bata, Presidente, niyakap ako, hinawakan ako. Lalaki siya na magiging mabuting Pilipino kasi alam niya, ang pinakamataas na pinuno ay binigyan siya ng pagpapahalaga. Correct, mga kababayan! Wow! Alam nyo mga kababayan, malaking bagay. Yung pong makadaupang palad ng mga kabataan ang Pangulo ng Bansa, magiging marka, tatak sa kanilang isipan na ganito pala dapat ang pagiging ugali. Hindi yung tutungtong sa entablado na may bangko. Tapos, sasabihin mga kababayan, ang kasiraan. Diba? Sisiraan ang mga tulay. Sisiraan ang gobyerno. Sisiraan kung sino-sino. Yun ang vice presidente nyo. Di na kayo nahiya. Di ba? Yan ang mga problema mga kababayan. Buti pa yung tulay may silbi. Si Buday, may silbi ba? Yung tulay, araw-araw dumadaan ang mga mangangalakal, biyehero at marami pa nating kababayan. Yung tulay na binabatikos ni Buday, ang silbi araw-araw. Ilan mga sasakyan ang pinapasan? Si Buday, mga kababayan, pasanin ng taong bayan. Yeah? Totoo yan. Oo. Si Buday, pasanin ng taong bayan. Ito pa, mga kababayan. Meron pa. Kaya lang, haba na ng oras natin. Ang haba na. Shortcutting ko, mga kababayan, shortcutting ko kasi marami to Ang payo sa akin ng aking ama na sabi niya sa akin, lalahanin mo ang healthcare system natin. Sabi niya dahil kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kasikat, pagka ikaw ay may sakit, hindi mo mararamdaman ang inyong naging pagsisikat na iyong maging pagyayaman. Totoo yan mga kababayan. Ito yung lagi kong sinasabi sa inyo. Kahit gaano kayo kayaman, kahit gaano kayo kasikat, kapag kayo nasa dlak sa isang karamdaman na wala ng lunas at alam nyo na, yung hindi nyo na magawa lahat, hindi nyo na magawang mag-travel, hindi nyo na makain yung masasarap na pagkain na dapat na kainin na gusto nyo, at hindi na rin kayo, makakabengbang. Ano pang silbi? Ano pang silbi ng kayamanan kung ang kalusugan mo naman ay wala ng laman? Diba? Tulad ni Digong. Diba? Ano pang silbi ng mga ninakaw niyan? Wala na. Pero ang Pangulo, bukod sa ayaw sa pera, ang gusto lang ay magserbisyo. Eto, mga kababayan ko, ibang klase, may iiyak ka. Tutulo ang luha mo, mga kababayan.
Tutulo ang luha mo sa mga binibitawan na mga salitang minana pa niya sa kanyang ama na iniidolo natin na bayani ng Pilipinas. Di ba? Pakinggan natin uli. Pasok. Hindi ko makalimutan ang payo sa akin ng aking ama na sabi niya sa akin, lalahanin mo ang healthcare system natin. Sabi niya dahil kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kasikat, pagka ikaw ay may sakit, hindi mo mararamdaman ang inyong naging pagsisikat na iyong maging pagyayaman. Di ba? Hindi mo na mararamdaman yung pagiging sikat mo, hindi mo na mararamdaman yung pagiging mayaman mo kasi wala na. Biruin mo, pag may sakit ka na, wala ka ng bengbang. wala ka ng kain na masarap. Yan lang naman ang masasarap gawin sa buhay natin. 'Di ba? Wala ka ng pasyal kasi madali ka nang mapagod. So ano pang silbi ng maraming pera, mga kababayan? 'Di ba? Di ba? Wala. So yan yung mga kailangan natin sa buhay natin para may kabuluhan yung ating di ba? Buti pa si Arnold Lopez. Eto na. Di ba? Oo, Uy, Addictus Rex, parang hindi mo naman alam. Kita mo yung mga congressman? Kung sino-sinong mga starlet ang kinakabit niyan? Sino? Hindi ko nila lahat, pero di ko binabawasan. Maraming mga kongresista, mga politiko, mayor, gobernador, binabahay ng mga yan. Diyos ko po. Marami kong kilala, Di ba? Sige tuloy, Pangulo. Hindi mo ma-enjoy pagsama sa inyong pamilya at lahat ito ay mas mahalaga sa yaman, mas mahalaga sa sikat. Tama. Mas mahalaga mga kababayan ang buo ang pamilya. Kasama mo, gagawa kayo ng pamilya nyo ng mga alaala na hindi makakalimutan nila. Di ba? Kapag wala na kayo sa mundong ibabaw na to, ang maalala nila yung mga memories na mahirap kalimutan. Tulad na lang noong ikaw ay kasama sa ibang bansa na nagta-travel tapos mawalang galang sa mga kumakain, naebak ka sa salawal. Di ba? Masayang mga alaala yung kahit medyo di po ba? Yung tawanan, hagik-hikan, yun po yung mga mahirap kalimutan ng mga anak at asawa. Kaya nga mga kababayan, gawin nyo yun. Gumawa kayo ng mga memories sa pamilya po ninyo. Kahit dyan lang po sa may esplanade kayo mamasyal. Yung pinagawa po ni First Lady. Yung esplanade, pasyal nyo. Maglatag kayo doon ng karton. Maglatag kayo doon ng kumot. Magbaong kayo ng mga gulay, nilagang okra, kamote, dala ng saging, ng mais, ng maiinom, mga kababayan. Masaya na ho yun. Opo, yan pong kasiyahan na mararamdaman nyo ng buong pamilya nyo. Hindi nararamdaman ng mga hinayupak na mga magnanakaw na politiko. Sa totoo lang ako po mga kababayan, bilib na bilib po ako. Kapag nakakakita ko ng isang buong pamilya, sama-sama sila. Simpleng salo-salo mga kababayan. May kanin, may tuyo, may suka, sausawan. Happy na. Meron pong tubig na dala-dala. Galing sa nawasa. Mga kababayan ko, ibang klase yun, mga kababayan. Try nyo. At yan po ang binibigyan namin ng prioridad. Ang ating mga kababayan na sila ay may malalapitan at may tutulong kapag sila man ay magkaroon ng karamdaman. Buti na lang naniwala sa akin si Pangulo sa payo ko, di ba? Na dapat hindi na pahirapan ng taong bayan. Viral na viral yan ngayon, mga kababayan. Eto na, shortcutting ko na mga kababayan Eto na nga ho. Si Marcoleta may matinding inamin. Mga kababayan, eto na, Marcoleta, pasok! Teka lang, Sen,
Eto mga kababayan ha, oo, bigyan natin ito ng reaksyon. Sapagkat ako ay naguguluhan din eh. Opo ha, baka naman mga kababayan eh, pwedeng, pwede nyo akong tulungan na i-analisa kung ano ba talaga ang posisyon ni Marcoleta. Tuloy. Ito na. Teka lang, Sen, ano ha? Isa pa po siguro ang, ayaw ko lang, kung gusto niyo pong sagutin itong punto na ito. Kasi doon sa tagpo ng matapos magsalita ang Pangulong Bongbong Marcos, aba naman paglabas ng pinto ng plenaryo, kayo po ang nabungaran eh. Ang sabi pa naman doon sa mga balita at yung kasama niyo po sa senador, yun daw pong Duterte Black, kasama daw po kayo doon, ano ha, ay hindi pupunta doon sa zona ng Pangulo. Pero ano daw ba nangyari? Ba't nandun kayo? Mukhang ang Pangulong Bongbong pa po ay yumakap ata sa inyo at mukhang nag-abrisyete pa sa inyo, Sen. Ano ba talaga nangyari? Sino ba yung nagsabi na ang Duterte Black ay hindi pupunta? Wala akong alam doon. Ang sabi ho ni Senadora Amy, nagsalita ata, si iba pang mga miyembro po ng Duterte Black. Una, Sen, kayo ba kinukonsidera nyo yung sarili na miyembro kayo ng Duterte Black? Ayan. Hindi ako PDP laban eh. Kita nyo mga kababayan ko? Ayan ang sagot. Hindi ako PDP laban eh. Hindi nirekta mga kababayan. Pansinin ninyo, hindi nirekta ho mga kababayan ni Marcoleta na siya ay parte ng Duterte Black. At alam nyo naman yan na nabuo yan. Diyan po sa Senado. Ang pinagkakalat ay kasama nga raw si Marcoleta. Oo, ha? At isa pa ho mga kababayan ko. Ito, yung mga sinasabi rito, mga kababayan, medyo merong baliktad na sinabi. Are, mga kababayan, ito. Nangyari, ba't nandun kayo? Mukhang ang Pangulong Bongbong pa po ay yumakap ata sa inyo at mukhang nag-abrisyete pa. Mali, kuya, mali ka doon na yumakap. Si Marcoleta ang yumakap. Si Marcoleta ang halos iduldol yung kanyang muka sa balikat ni Pangulong Bongbong. Mali ka naman, wag mo namang parang sabik na sabik pa si Pangulo kay Marcoleta. Si Pangulo, meron tayong video nun na pinakita, di po ba? Nakita nyo naman yung kanilang pagkikita, no? Talagang si Marcoleta ang lumapit at sumubsob doon sa balikat ni Pangulo. Ito naman, wag ganun. Tama natin yan. Di ba? Tuloy. Dito na tayo. Sino ba yung nagsabi na ang Duterte Black ay hindi pupunta? Wala akong alam doon. Ang Kita nyo, wala daw siyang alam mga kababayan. So ano ba? Di ba kayo nag-uusap-usap? Di ba? sabi ho ni Senadora Amy, nagsalita ata, si iba pang mga miyembro po ng Duterte Black. Una, Sen, kayo ba kinukonsidera nyo yung sarili na miyembro kayo ng Duterte Black? Yan. Kinukonsidera mo ba yung sarili mo daw na ikaw ay membro ng Duterte Black? Eto, mga kababayan, Hindi ako PDP laban eh. Hindi siya PDP laban! Kita nyo, sana maintindihan nyo na, Sana maintindihan nyo na. Ganito talaga sa politika. Kailangan gawin mo lahat para manalo ka. Kaya kailangan kahit ayaw mo sa kanila, kunyari gusto mo para sa boto. Ganon. Alam nyo naman na nung nangampanya ako, maski na nung 2022, adapted lang ako. Yun, opo. Kaya hindi ko alam kung bakit nila sinasabing Duterte Black ako. Hindi daw! Bakit di ba sinasabing Duterte Black siya? Hindi naman pala. Pala desisyon kayo. Sinasama nyo lang si Marcoleta dito. Hindi naman pala. Nako, Diyos ko. Grabe na. Hindi daw, mga kababayan ko. So, eto na. Isa pang in denial to. Pero mga kababayan pansinin nyo, eto yung sinasabing si Pangulong Bongbong Marcos daw ang yumakap. Pansinin nyo. Napagkakamalang kasi tayo na Duterte Black. Kita mo! Si Marcoleta yung kumamay eh. Pero alam nyo lang mga kababayan. Ewan ko kung dapat kong sabihin ito
Meron po kasi kung nakausap, na taga Malacanang, nung kasagsagan ho ng eleksyon, huling-huli na, mga kababayan may sinabi na hindi ko makalimutan. Ano po, na ang sabi, gusto namin dapat manalo talaga si Marcoleta. Nagulat ako, mga kababayan Nagulat ako. Bakit po gusto nyo manalo? Di ba nandoon sa kabila yun? Sa kabila yun Hindi basta gusto namin manalo yan Manalo yan. Yun ang sinabi. Taga Malacanang nagsabi sa akin, mga kababayan Oo. Sabi ko dapat bang tigilan na namin na batikusin ito? Sabi niya, oo, huwag nyo nang batikusin, hayaan nyo lang. Parang hindi man kumpleto yung mga litanya, hindi man diretso, pero parang nasisense ko. Hindi kaya, mga kababayan. Hindi kaya yung bulungan dito. Hindi kaya yung bulungan dito Mr. President, wagi tayo. Grabe, no? Kaya nga, ang politika talaga, mga kababayan. Kapag ikaw, hindi ka magtatanong, hindi mo i-analyze ang maigi, sigurado talaga maliligaw ka Oo! Maliligaw ka! Di ba? Oo! Promise po, sa totoo lang, nagulat talaga ako. Taga Malacanang, yung kausap ko. Sabi niya, Boss Mike, wag na. Huwag niya nang banata niya. Gusto nga namin manalo Sa totoo lang sige tuloy Kasi nga, nilalaban naman natin ang mga karapatan kahit sino. Yun. Di ba, mga kababayan ko? Yan na ho ngayon, si Marcoleta. Oo. Una, tinatanggi niya na siya ay parte ng Duterte Black. So, hindi pala. Siya ay guest candidate lang ng PDP laban. Di po ba? So ngayon, mga kababayan ko, unang-una, di ko naman narinig na tinira din si Pangulo. Di ba? Tinitira lang yung mga nangyayari, yung pagmahal ng mga presyo ng bilihin, na masyadong exaggerated, yung pong pagtingin niya kay Digong na kulang na lang, mga kababayan, gawin niyang bayani yun. Ayun mga kababayan Di po ba? So yan, mga kababayan, inabot na ho tayo ng mahabang oras, mga kababayan. Ituloy ko na lang ho ito. Kasi marami pa tayong tatalakayin sana. Pagsasabayin ko na sana yung tatalakayin natin ngayon at yung kahapon. Oo, sabayin na. Kaya lang, wala Hindi inabot, mga kababayan. Hindi inabot. So, mga kababayan, hanggang dito na lang. Pero sana, bago tayo maghiwa-hiwalay, mga kababayan, huwag nyo hong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Malaking bagay po yan sa atin, mga kababayan. Malaking bagay yung inyong pag-like, share, and subscribe. Parang naman nang sa ganun, matuwa si Libayan. Sa totoo lang ho. Oo. Kasi pag nagla-like, share, and subscribe kayo, natutuwa si Libayan. Diba? Kasi, syempre, gusto ni Libayan maabutan natin yung subscriber niya. Diba? Aminin mo na, Libayan. Di ka naman makukulong So, muli, mga kababayan, isang like, isang share, isang subscribe dyan, mga kababayan, para kay Libayan! Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.